Magandang buhay po sa inyong lahat. May plano ka bang mangutang para sa negosyo mo? Sakto! Saan ba maganda mag-loan? Sa lending company ba? Or sa kooperatiba? Tara, pag-usapan natin ang differences ng dalawa. Pagdating sa interest, halos parehas lang naman sila. Pero madalas ay mas mababa sa kooperatiba. Medyo advantage lang minsan ang co-op dahil ang interest nila ay diminishing. Pagdating sa processing fees and deductions, in most cases ay mas mababa sa co-op at mas malaki sa mga lending companies. Kaya naman hindi nakapagtataka bakit mas maliit ang loan proceeds nila compared to co-op. Sa terms, parehas lang sila na may 3 months, 4 months, or 6 months. Pero sa co-ops ay may option na long term. Sa savings feature, parehas lang silang meron. Pero hindi kumikita ng interest yung sa savings ng lending. Dahil ang purpose lang din niya ay maipambayad sa balanse ng utang sakaling kailanganin. While sa co-op ay kumikita ng interest. Plus, pwede mong kunin anytime. Sa qualification, sa lending ay open sa public, while sa co-op ay open din for public pero tax-free kapag member. Isa ang tax sa mga privilege na meron ang co-op, kaya may kakayanan itong ibaba ang interest at liitan ang mga processing fees. Sa loan protection naman, parehas na meron yan. In most cases ay mas mababa lang ang premium sa co-op. Binabawas na po yan sa mga loan proceeds natin. Pagdating naman sa life insurance, additional benefit ito ni borrower. May mga lending companies na may life insurance ang mga borrowers via damayan. Take note, iba po ito sa loan protection. While sa co-op, meron pong life insurance bilang dagdag benepisyo ng mga miyembro. Pagdating naman sa patronage refund, ito ay isang unique na dagdag benepisyo sa mga borrowers dahil sa pagtangkilik ng loan product. Sa lending company ay walang matatanggap na patronage refund dahil hindi ka naman shareholder o kamay-ari ng lending company. While sa co-op ay meron kang matatanggap since meron kang share capital sa co-op o ikaw ay isang kamay-ari. Pagdating sa ownership right, sa lending, wala. Since hindi ka naman shareholder ng lending company. Sa co-op, meron. Dahil kamay-ari ka o isa ka sa mga shareholder ng kooperatiba. Meron kang right para bumoto ng mga bagong board members at officers ng co-op. O di naman kaya, pwede kang tumakbo bilang board member o officer ng kooperatiba. Pagdating naman sa dividendo, ang dividends ay kita ng negosyo na binibigay sa mga kamay-ari o shareholder ng isang kumpanya. Sa lending, wala kang matatanggap dahil hindi ka naman kamay-ari ng kumpanya. While sa co-op, meron kang matatanggap dahil kamay-ari ka ng kooperatiba. Sino ang kumikita? Sa lending, ang mga may-ari lang ang kumikita dahil business nila yon. While sa kooperatiba, lahat ng kamay-ari ay kumikita based sa kanilang capitalization via dividends. Your value. Sa lending, ang halaga mo ay bilang isang customer or client. While sa co-op, ang halaga mo naman ay bilang kamay-ari o shareholder at bilang customer na tumatangkilik ng sarili mong produkto. Other products and services. Sa lending ay pautang lang talaga ang produkto nila. While sa co-op ay may savings account, time deposit, insurance, loans, madami pang iba. Business purpose. Sa lending, ang main business ay magpautang lang talaga. That's it! Sa co-op ay matulungan ang mga members na maiangat ang buhay nila, lalo na sa financial aspect. Kaya merong mga iba't ibang program ang mga co-ops para sa mga members nito. O ayan, ikaw na bahala mamili kung saan ka maglo-loan. Sana naging malinaw sa iyo ang pinagkaiba nilang dalawa. Kung ikaw ay member ng ating kooperatiba, may negosyo at nangangailangan ng dagdag na puhunan, message lang po sa ating FB page or tumawag sa aming mga contact numbers na makikita ninyo sa ating FB page. Laging tatandaan, lamang ang may alam. Ngayong alam mo na, lamang ka na. See you sa susunod nating video. Magandang buhay!